And hello, good morning sa inyong lahat. Andito tayo sa ating panibagong vlog. So sa panibagong vlog natin, medyo mayroon tayong printer dito na medyo luma na old na model. HP Inktank 315. So ngayon, ang problema niya is mayroong ipis dito sa control panel. Ayan, makikita nyo dito banda. Makita ba? Ayan, makita nyo. Meron siyang ipis. So ngayon, lilinisan muna natin to. Mamaya na natin i-power on or sige, i-try na. Subukan natin i-power on. Hindi ko pa to alam anong problema. Okay. Subukan natin i-on and then trace natin at linisan natin din kung ano ba ang kanyang problema. Alright. So, nag-power on na siya. Mayroong ipis. Nag-zero na. Okay. Cartridge error. Tricolor. So, subukan nating ayos. So, yan. Meron tayo. HP Inktank 315. HP Inktank 315. Yan. Patayin na natin kasi lilinisan muna natin. So, pagbukas nito, marunong naman kayo nito kung paano buksan. 4 na screw dito banda. Sa dalawa. And then, ito sa taas. Dalawa din. Pangatlo. And then, dito banda is pang-4. Ayan. Matanggal nyo na tong 4 na screw. Left and right, top and bottom. So, angat nyo na to. Ito, ayan. Buksan nyo to. Ayan. Then, huwag diretso kasi merong, ano pa dito? Flex cable. So, tanggalin nyo yan. And then, pagbukas ko, meron siyang ipis nakita. Or, meron akong ipis nakita kanina. Bukas. So, ngayon, susubukan natin. Baklasin lahat. Ayusin. Maraming ipis. Ayan, patayin natin yung ipis. Kasi isa sa mga dahilan po yan. Mag-cause trouble. So, insect infestation. Yan ang tawag natin dyan. Pag ganon, nakawaranty, mag-void po yan. And then, okay. Linisan muna natin to. Tinanggal ko muna to mainboard. Pre, siya naman to una dito. So, ayan po yung mainboard niya. Marami na pong, yan. Madumi na siya due to sa mga insects pumasok dyan. Dumadaan-daan and then kahit ano pa. So, ayan, marami na bang dumi ng ipis or ano pa nito, dumi-dumi. So, linisan ko muna to. Flush ko muna itong mga dumi niya. So, tanggal natin yung cartridge or print head assembly or tinatawag natin PHA kung sa abbreviation niya. Ayan. So, sa pagtanggal nito, 3 screw dito banda. 2 pang plastic at isang pang pang kahoy, steel. And then may dalawang ipis akong nakita. Yan o, dyan banda. So, i-vacuum ko muna. Kuha mo na akong ma-vacuum talaga yan. Patay yung mga ipis na yan. So, ayan na po. Mukha ako ng buwan. Hindi ka lang. Tanggalin ko muna ito. Side panel. Side sensor pala. And then, so ngayon, medyo okay na siya. Linisan ko. So ngayon, ito naman ang linisan. Tanggalin ko lang yung mga dumi-dumi. Okay? So ayun, nalinis na natin. Napatuyo na natin to. Ayan. So, sa ngayon, i-assemble ko muna. Mag-assemble muna ako. Then, testing natin kung siyempre, hindi naman din mawala yung cartridge error kung linis-linis lang. Kailangan talagang palitan ang kanyang printer head. So ngayon, pagbalik nyo dito, ganun lang din, 3 screw, mayroong metal and 2 plastic. Okay? So, sa ngayon, ayan, ganyan lang. So, 2. And then, pagkatapos niyan, ito dito sa may gilid, itong sensor AC na to, ibalik nyo rin yan. Then, screw. Tingnan natin kung malinis. Ma-repair natin to. So, yan. Ayan po siya. Sarado mo na yan. Ito yung mainboard. So, unahin mo na to. Yung PCI carriage trailing flex or flex cable ng PCI carriage board. Ito yung carriage board. Unahin nyo yan kasi mahirap po ilagay mamaya. Sitin nyo dyan, screw nyo. Ayan, ito po. Screw, 2 lang to. Pang metal at saka pang plastic. Ayan. So, ayan po. So, ayan. Pagkatapos, ipang-saksak nyo na to yung mga flicks, mga cables, kung ano-ano pa yan para ma-power up na. Then, nasaksak na natin.
Pang last na tong power supply. Okay. Then, tanggalin ko muna tong ano dito. Meron kasi itong ipis dito sa loob. Tanggalin ko muna tong ipis. Okay. P6. So, tanggalin ko muna tong main board. Control panel niya. Kasi, meron dito. Tapos, i-vacuum natin. Ayan, okay na siya. Tanggalan natin itong yung ipis na sa loob. Katapos matanggal natin, ibalik na natin siyempre. Okay? Okay na po yan. Ito na, okay. Ano natin to. So, lagay na natin itong then, buksan. Kung gagana. Siyempre, gagana naman to. Power on. Tayin matapos. Then, tingnan natin kung anong error niya. Paano pa ba? Okay. Same error. Printer head. Okay. Subukan natin i-insert to. Missing printer head. Okay. Pa-detect natin kung ma-detect ba. Pa rin. Tricolor. Palitan natin ng tricolor yan. Right. Mamaya, kuha tayo ng tricolor. At ito na nga, meron na tayong tricolor na nakuha at binigay. Binigay sa atin ng customer. Bumili siya. So, ilagay na natin. Okay, so tricolor to ito. Tricolor nag-error. So, buksan na natin to kasi buksan gigitna po yan kung may error. Okay, so buksan ko na tong printer head. So, ito po yun. Printer head niya. Yan, makikita nyo. Binubuksan natin. Ito po siya. Lagyan natin dyan. Tanggalin natin. Ito. Tanggalin din to. Ganun. Okay. So once matanggal na, tanggalin niyo rin tong tricolor dito banda. So remove na natin. And then, ilagay nyo na sa kanyang lagayan. Okay. Sarado. Tapos, tingnan natin kung madidetect ba niya. Tingnan nyo, nagbe-blink pa rin. So, since wala, sira ang PCA carriage board. PCA carriage board na yung sira. So, double check natin. Off natin. Baka reset natin. So, wala. Yan. Power on. So, ibig sabihin, goods lang itong kanyang printer head. So, yan. Napalitan na natin ng printer head. Wala pa rin. So, definitely, sira ang PCA carriage board. So, since PCA carriage board, order muna tayo. Okay? Ayan guys, dito. So, nakikita nyo, naka-backlash na yung PCA carriage board. Ito na yung luma niya. Napalitan ko ng bago, nasa loob na hindi ko pa na-lock. Pero, nasa loob na hindi ko na-videohan kasi gawa ng lowbat ang aking cellphone. So, ngayon lang ako tapos na symbol ko na at natawag ito. Na testing ko na mawala ng error niya. So, wala nang blink dito. So, wala na ding error kasi bagong-bago ng printer head at ito ang sira. So, ngayon, testing natin yung print all goods na to pero pakita ko sa inyo pag-print na ganyan lang para makita na all goods talaga. So, all goods na to. Waiting up lamang to kukunin nila. Okay? So, ito na po yun. Ayan, nagpiprint na siya. Makita natin dito, wala na siyang error. Dito, walang error. Tapos, itong quality niya is all goods. So, yung luma niya, ito, hindi na natin binalik kasi luma na yun. So, ito na po yun ang kanyang quality. So, goods na po na yan. So, mawala lang yan yung mga tatlong bakante dyan. Mawala lang yan. So, ayan. Makikita na. Ito, dalawa. So, pinalitan ko na. Ayan. So, sa ngayon, all goods na siya. So, hanggang dito na lang ako. Basta, laging tatandaan, pag bagong biling printer head, tapos sinalpak nyo, ayaw mag-detect, ganun pa rin, ito na po yun. Palitan nyo na. Then, yung pinalit nyo na printer head, yun na yun ang gagamitin nyo. Okay? So hanggang dito na lang. Magpapaalam na ako. Sana makatulong sa inyo. Bye-bye!